to my Purple Iris channel, everyone. I am Aisha and super excited akong i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin nitong araw na ito. So, yun na nga. I had my first ever makeup seminar in my whole entire 20 years of existence. Ako po yung mismong inaayusan ng senior makeup artist nila. Can you believe it? Senior makeup artist ng The Body Shop. Blush! So, nagkaroon kami ng makeup seminar at napakaganda ng mga products na tinry namin sa face namin. Yun, wala akong ibang masabi kundi I'm very amazed sa mga product nila. And I'm going to show you guys yung mga products na I brought home. So, yun. Oops! Bago pala yun, I'm going to share to you guys yung mga techniques sa makeup tips na sinabi nung senior makeup artist sa amin. Kasi, nung nalaman ko yung mga makeup tips na yun, tsaka yung mga makeup facts na yun, I was like, super nagulat ako kasi may mga mali pala akong ginagawa and meron pala akong yung mga hindi pa nalalaman na super interesting, okay? Alright, so I'm going to share to you guys. So, yun na nga, nung mini-makeupan niya ako, kasi ako yung nag-serve as model and ako yung pinaka nandun sa dulo. Tapos yung ibang mga member ng The Body Shop, nandito sila. So, imagine nyo, ito yung table, andito sila, tapos andito ako. Tapos, ito yung pinaka-pinto ng Body Shop. Tapos, syempre, yung mga dumadaan. Tapos, mini-makeupan ako. Tapos, naka-mic si ma'am or si madam. And, yung mga dumadaan sa gateway was like, alam mo yun, super nakakahiya na nakaka-excite kung ano yung mga reaction ng mga nakikita kong passers or passerby. Basta yun na nga. So, I'm going to share to you the tips na. So, first tip. Naglinis muna kami ng face. Hindi ko na na-video yun kasi syempre busy ako. Naglinis kami ng face. So, dahil wala kaming water and sink doon, hindi kami makakapag-wash ng face, diba? So, una namin ginawa is ni-remove namin yung mga makeup namin. So, ito na nga yung pinakamagandang part. Tinanong niya kami kung gumagamit kami, kung meron kaming gamit na mascara. So, sinabi niya, diba, laging nagka-clump. Nagka-clump, tama ba yung word? Basta, pag naghugas na tayo ng mukha, tapos especially pag waterproof pa yung mascara, di ba, naghugas na tayo, pero nandito pa din sa ilalim yung mga residue ng mascara. Mukha tayong, sabi niya, panda. So, tinuruan niya kami kung paano yun alisin. So, ituturo ko din sa inyo ngayon. Okay? So, wait lang. Kukuha lang ako ng mga material. So, I'm back. So, ito yung mga materials na gagamitin nyo. Siyempre, yung makeup remover nyo. And be sure na yung makeup remover nyo is for the eyes, okay? Kasi ito yung pinaka-delicate. May mga makeup na talagang kailangan para lang sa mata, okay? Hindi porket pang face na siya, pwede na rin siya sa mata. Kasi baka merong certain ingredients na makaka-age ng mata nyo. Alright? Kasi pinaka-sensitive na part ng skin natin yung mata. So, cotton buds or Q-tips, makeup remover, and tissue. So, gagawin nyo muna sa tissue kasi yung tissue nila dun is naka-fold na. So, ganito. Ganyan, kita nyo? Tapos, kukuha kayo ng wala na akong mascara, natanggal ko kanina eh. Pero, i-demonstrate ko na lang. Kukuha kayo ng Q-tips or cotton buds. Tapos, maglalagay kayo ng makeup remover. Ayan. Oops. Nalagay na tayo. Tapos, ang gagawin lang natin is ganito. I-focus ko. Okay, ayan. So, ganito yung gagawin natin para maaalis nyo talaga yung mga mascara nyo at hindi magkakalat-kalat dito. So, pipikit kayo, ilalagay niya dito itong pilik mata nyo sa pinaka-hot Q-tips, tapos gaganituhin nyo. Diba? Ayan, may nakukuha ang konti. Mayroon akong konting mascara pang natira.
So, ganyan. Downwards. Tapos mapapansin nyo, nandito sa tissue at nandito sa cotton buds yung mascara nyo. So, tsaka kayo ngayon, wait, focus. Okay, so, tsaka kayo ngayon maghihilamos ng mukha para wala na kayong itim-itim sa mata. Okay? So, next tip. Pag naglalagay tayo ng mga skincare routine katulad ng moisturizer, pag nagto-toner tayo, dapat gentle lang kasi super sensitive ng skin natin sa face. Dapat gentle strokes lang. So, laging upward na strokes. So, kung meron kayong cotton pad, upward lang. Tapos, wag nyo rin kakalimutan na yung leeg, laging kasama yan ng facial routine. So, leeg, face plus leeg, laging magkasama yan, okay? So, pagdating naman sa leeg, kung meron kayo dito, kunyari, ito yung cotton pad nyo, pataas. Pag ganyan. Para hindi nagsasag yung leeg nyo, okay? So, pataas. At ito, yung pinaka-shocking na nalaman kong tip. Di ba pag nagme-makeup tayo, yung ibang makeup guru, sinasabi nila, dapat pataas yung pagbabrush natin. No, it's a no. Why? Yung mga skincare routine natin is cream, di ba? So, okay lang na pataas kasi parang minamassage na rin natin yung face tsaka pinapataas natin, nililift natin. Pero, iba yung blush at iba yung foundation, iba yung BB cream, iba yung paglalagay nila. Imblis na pataas, downwards. I was like, napagganyan talaga ako dun sa senior makeup artist. Kasi I was like, yung napapanood ko sa mga YouTube, pataas. Nung in-explain niya, dun ako okay. So, bakit kailangan pataas? Or bakit kailangan pababa? Kasi yung mga hair natin sa muka, yung tubo ng mga buhok natin sa muka is pababa. So, pababa. May mga maliliit tayong buhok dyan. Kung makikita nyo, hindi ko na mazuzoom eh. So, kuha kayo ng salamin, makikita nyo pababa yung tubo. So, ang tendency, kunyari, naglagay kayo ng BB cream, tapos pataas. Makikita nyo parang butas-butas yung mukha nyo, diba? Kasi, hindi siya umakma doon sa direction ng hair nyo. So, kumbaga, tinaas nyo yung hair nyo. Hindi siya ngayon flawless looking na, alam nyo yun, basta yung explanation niya is very nice. Hindi ko lang masabi kung ngayon ng exact. Basta yung hair natin. Kasi pag pataas ng pataas, hindi maganda. Streaky tignan. Pati din sa blush, ganun din. Laging pa downwards. Okay? Downwards. Ano pa ba yung mga tip? Ayun na nga. So, there are people na hindi kayang umalis ng bahay without lip gloss. And there is a very trivia about that. Merong atang, I don't know kung research study siya, na yung lip gloss daw is nakakabata ng itsura. So, parang nababanat yung lips, tas glossy, youthful looking daw yon. Example na lang daw is si Gretchen Barreto. Kailan nyo daw nakita si Miss Gretchen Barreto na walang lip gloss, di ba? I think ako rin, napaisip ako na, oo nga, yung sa commercial niya ng Pantene, commercial niya, yung sa palabas niya, lagi siyang may lip gloss o kaya lagi lang siya may dot dito na shimmer or gloss sa gitna, diba? Kasi nakakabata daw yun. So, ayun na nga guys. Ano pa ba? Ayun, meron pa ako isang trivia. So, tinanong niya kami kung sino yung sa amin yung gumagamit ng BB cream at merong dalang BB cream. At yay! Meron akong dalang BB cream and yung dala ko is not the Body Shop. It's from For You to Cosmetics. So, binigyan niya kami ng trivia about BB cream. So, yung BB cream pala is not originated in South Korea, not in Japan, not in Asia. I was like, akala ko talaga yung BB cream is either Japan or Korea. Feeling ko nga Korea. Kasi halos lahat ng BB cream is from Korea, diba? Diba? Guys, so tinanong niya kami kung familiar kami sa BB cream and I am a lover of BB cream. And sinabi sa kanya yes at sinabi niya sa amin na, do you know what? BB cream is originally from Germany. So, Germany. So, if I'm not mistaken,
It is invented by, I think, a cosmetologist na ang pangalan niya is Doctora Christina. No, I'm not sure about the name. But I think it's Doctora Christina and she is from Germany. Tapos, meron daw siyang inimbento na parang pampil ng balat. Ewan ko kung P3 peeling ba yun. Tapos, parang extensive peeling talaga siya. Hindi lang daw 1 layer ng skin yung pinipil niya, kundi 2 layers ng skin. So, maganda nga. Maganda yung outcome, di ba? Pero, bumabalik yung mga client niya kasi pulang-pula yung itsura nila. Tapos, hindi sila ganun siguro ka-confident lumabas kasi, kumbaga para siyang skin treatment, di ba? So, nag-isip si Doctora Christina ng ways kung paano mai-hide yung redness. Kasi nag-peeling eh. Kumbaga natuklap yung 2 layers ng skin mo. Siguro para mas maganda tignan pag gano'n kasi puro dead skin cell siguro yung inalis. So, ayun, nag-formulate siya ng isang tinatawag na blemish balm para matakpan yung mga redness nung peeling. So, di ba? Nice trivia. So, siya din yung nagdala nun sa Japan and sa Korea. And super ganda ng adaptation ng mga Japanese and also Korean sa BB cream. Kaya super nag-boom siya last year or this year. So, gusto kong i-share sa inyo yung favorite product ko sa kanila and I'd like to purchase it soon. So, yun yung BB cream nila. Super ganda ng BB cream nila kasi unlike any other BB cream, pag nilagay mo siya dito sa palad mo, color white lang siya. Tapos parang pag tinignan mo maigi, may mga dots. I was like, ano yun? Yung pala, I'm sorry, excuse me, meron silang specialized formula, parang capsule. Taho, balot pala, balot. Hindi na nga, naka-capsule yung pigment. So, pag nilagay mo siya sa mukha mo, parang nababasag yung capsule. Basta super liliit lang. Pero pansin nyo agad, nababasag yung capsule na yun. Tapos, kusya siyang umaakma sa skin tone mo. Tapos, lightweight lang. Tapos, nang nilagay ko siya, super ganda. Oops! By the way, meron akong naalala isang makeup tip bago ko tapusin tong video ko. So, paano mo malalaman kung tama sa'yo yung foundation mo? Maling-mali pala na tinatry mo siya dito sa kamay mo. Dahil ibang-iba daw ang texture and also color ng ganito. Hindi ko alam, harap ng kamay mo. Likod ng palad sa face mo. So, wrong. Mali. Diba? Yun yung laging tinuturo sa atin sa mga dep store or Watson. So, mali na dito nyo ilalagay. Okay? So, sinabi niya, dito sa jaw line nyo, kunyari, 3 shades, hindi mo alam. Lagay mo dito, dito, dito. 3, diba? Magka-create ka ng 3 swatches. Kung ano yung halos hindi mo na makita, parang hindi mo nilagay, yun ang kunin mo dahil yun yung pinaka-perfect match. Nanduduro, yun yung pinaka-perfect match sa skin tone mo. So, dito ka laging lalagay kasi closer na siya sa neck mo, closer pa siya sa pinakabuong face mo. So, dito, tandaan nyo yan, okay guys? Yun yung mga natandaan kong makeup techniques galing sa senior makeup artist ng The Body Shop. So, pag meron akong mga naalala, i-include ko yung lahat sa vlog ko, okay? So, guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga natanggap kong goodies from The Body Shop. So, first is this one. I got the prize! Yay! So, tinanong nila kami kung sino may dalang BB cream. Parang get me, dalan. Tapos, I was like, ako po, meron po akong dalang BB cream. So, binigyan nila ako ng prize. So, kita niyo ba? Name ko. So, inask nila ako kung ano yung gusto ko itawag nila. Wait lang. Okay. So, inask nila ako kung ano yung gusto kong itawag nila sa akin. So, nag-iisip gusto ko talaga sabihin Aisha, pero pag lagi ko kasi sinasabi na ako na, anong pangalan mo, Aisha? Ano? Aisha? Ano ulit? So, I was like, Trish. Kasi, I was very, hindi naman irritated, pero hindi ako sanay na tinatawag akong Patricia. Hindi. Gusto ko naman yung name ko. Hindi lang talaga ako sanayards. So, I was like, Trish. Nox. Trish to me, Trish.
So, Trish na lang yung sinabi ko. So, ang haba na akong explanation. So, ayun na nga. Ito yung mga goodies na natanggap ko from the Body Shop. So, let's see kung ano yung laman. Wow! So, madaming samples. So, first sample is this one. This is a Vitamin E Moisture Cream. Ay, i-focus ko na lang. Yeah. First is the Vitamin E Moisture Cream. Second is the Nutrigenics Drops of Youth. I'm not sure what is this. And third is also a Nutrigenics Smoothing Smoothing Serum. Then, Shiso Whitening Cream Moisture White. And T3 Facial Wash. I'm so excited to use this. And also the Chocomania Body Butter. So, I am guessing that it smells like chocolate. So, let's just focus. So, ayun na nga guys. So, ito yung mga products na natanggap ko from the Body Shop. So, thank you so much Body Shop. And, binigyan nila kami ng 300 worth of gift certificate na pwede namin gamitin sa pagbili ng skincare. So, hindi excluded yung makeup. So, skincare lang yung pwede namin bilhin with that 300. So, I've choose this. So, originally, this is for... Yun na aso. So, originally, this is for 650 pesos. Pero, less 300. So, 350 na lang yung binayad ko. So, tanan! Let's just focus. Ito yung Seaweed... Wait lang. Seaweed Purifying Facial Cleanser. So, napakaganda niya kasi ginamit namin siya habang nagsi-seminar kami. So, nagustuhan ko siya. And this is for combination sa oily skin. And I'm a combination skin. So, paano nyo pala malalaman kung combination skin kayo, okay? Malalaman nyo yun pag laging oily yung T-zone nyo. Ito yung T-zone. And lagi namang dry to normal. Etong cheeks hanggang dito sa jawlines. So, I'm a combination. So, ayun guys. And I would like... Sorry. Wait lang. I would like to thank few people because this is a very fun and memorable experience to me. Thank you so much to... Wait lang guys. Okay. So, I would like to thank first of all Miss Noelle Saiko. Hi ma'am. Thank you so much for giving me such a very nice opportunity to be part of your makeup seminar. Thank you so much po sa opportunity. Thank you very much. And also to the friendly Miss Jasmine Villegas. Hi Ma'am Jasmine, thank you for being so nice to me and complimenting me all the day. Throughout the day, I mean, and I forgot to get the name of their senior professional makeup artist. So thank you so much for having a for doing a makeover sa akin, and to all the stuffs of the Body Shop there in Gateway. Thank you so much for being super friendly. Lahat, from the guard, from the staff, pati yung nasa stock room, super friendly nilang lahat. So thank you so much po. Thank you very much. And hope to see you soon. And guys, sa mga Eros loves ko, try nyo yung The Body Shop. Mga cosmetics nila, super ganda. Worth it yung babayaran nyo. And so, ayun lang. Thank you very much for watching. And please drop a comment, suggestions. And thank you so much for watching Purple Eros Love. Have a nice day. And I'll talk to you soon. Bye! Ayun!